biyaya po ng Diyos bilang paggalang natin sa kanyang salita, manatili tayong nakatayo at sama-sama po nating basahin ang mga talata mula sa Luke chapter 19 verses 45 hanggang 48. Nandito po sa screen, pwede nyo rin basahin mula sa inyong mga Bible. Let us all read together. Ready? Read. And he entered the temple and began to drive out those who sold, saying to them, "It is written, My house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on his words. Let us pray. Aming Ama, pinupuri ka namin at sinasamba ka namin. We are thankful, Heavenly Father, for this privilege. Once again, you gave us this opportunity to be together, freely worship you in spirit and in truth, sing heavenly songs, at gain din study your words freely, Heavenly Father. We are thankful. We are grateful. May you lead us in our studies. Pangunahan mo nga po kami. Turuan mo kami, aming Amang Diyos. Loobin mo po nawa na kaming lahat ay matuto mula sa iyo ngayong hapon na ito. At maingat na maibigay namin sa iyo lamang ang lahat ng papuri, pagpaparangal, pagkilala, pagdakila at pagsamba. For you deserve it all, Heavenly Father. We entrust everything to you. May you move in a very special way in our hearts. Maunawaan nawa namin talaga ang hiwaga ng iyong salita at makita ito sa aming buhay ayon po sa iyong kalooban. Yes, we pray to you, our loving God, with the help of your Holy Spirit, in Jesus Christ's name. Amen. Makakaupo na po tayo lahat. Biyaya po ng Panginoon, ang pag-aaralan po natin ngayong hapon na ito ay pinamagatang Valuing Holiness. Sabi niyo po, Valuing Holiness. Valuing Holiness. Tama-tama yung mga inawit natin kanina. Singing the holiness of our God. Amen? Amen. He is truly holy. At last week, nakita po natin from Luke 19:41 to 44, how Jesus wept. Tama po? Talaga namang naghihinagpis ang ating Panginoong Jesus. Sabi sa Luke 19:41 to 44, basahin ko lang po ulit. Basahin ko po sa Tagalog. Ano po mga babi? Nang malapit na siya sa Jerusalem, natatanaw na niya ang lungsod at ito'y kanyang tinangisan. Sabihin niyo nga po, tinangisan. Tinangisan. Talaga namang siya'y nahabag, nalungkot, tumangis. Sinabi niya, kung nalalaman mo lamang sa araw na ito, kung ano ang makakapagdulot sa iyo ng kapayapaan. Ngunit ito'y lingid ngayon sa iyong paningin. Sinasabi niya sa Jerusalem, kung alam mo lang, Jerusalem, sa araw na ito, ano ba talagang makakapagdulot ng kapayapaan sa iyo? Pero hindi mo ito nakikita. Sabi ni Jesus sa Jerusalem. Darating ang mga araw na magkakampo sa paligid mo ang iyong mga kaaway. Palilibutan kanila at gigipitin sa kabi-kabila. Wawasain kanila at lilipunin ang lahat ng taong nasasakupan mo. Wala silang iiwang magkapatong na bato, sapagkat hindi mo pinansin ang pagdalaw sa iyo ng Diyos. Amen po? Dumating ang Diyos sa iyo, dumalaw ang Diyos sa iyo, pero hindi mo pinansin. Awang-awa ang Panginoong Yesus para sa Jerusalem. Amen? Amen. And then, pagdating sa verse 45, eto po ngayon ang senaryo.
Pagpasok niya sa templo, ang nakita na naman niya, ang bumungad sa kanya, ay yung mga nagtitinda ng mga baka, kalapate, tupa, pati mga mamamalit ng pera, parang al-ansari sa panahon natin. Yun ang nakita niya, yun ang bumungad sa kanya. Awang-awa na nga siya, tapos yun pa ang madadatnan niya. Why? Because that place, that particular place is called the court of the Gentiles. Yun dapat ay lugar kung saan lahat ng kumikilala sa Diyos mula sa iba't ibang lugar ng daigdig, pupunta doon at taimtim na sasamba sa Diyos. Pero yung lugar na yun na dapat ay sambahan ng mga tao mula sa iba't ibang lugar para sa Diyos, ay ginawa nilang parang palengke. Kaya sa galit ng Panginoon, ano kanyang ginawa? He began to drive out those who sold, saying to them, "It is written, my house shall be a house of prayer, but you have made it a den of robbers." Sa Tagalog, mga kapatid, babasahin ko rin po. Ang sabi po dito, pumasok si Jesus sa templo at kanyang pinagtabuyan ng mga nagtitinda roon. Sinabi niya sa kanila na susulat, ang aking bahay ay tatawaging bahay dalanginan. Ngunit ginawa niyo itong lungga ng mga magnanakaw. Bakit? Mga kapatid, because the sacredness of the temple has been desecrated in that particular moment. Let me ask you now first, how do we value things? Paano ba natin pinahahalagahan ng mga bagay-bagay sa paligid natin? Ano po? Paano po ba? How do you value others? How do you value yung katabi mo? Tignan mo nga yung katabi mo. Tanungin mo nga sa kanya, kapatid, mahalaga ba ako sa'yo? Sabihin mo nga sa kanya, kasi ikaw, napakahalaga mo para sa akin. Ano, sa'yo, wala namin na. Pero, amen naman, the point is, brothers and sisters, the point is, how do we value others? Are they even valuable to you? Siyempre, valuable ang magulang mo, asawa mo, mga anak mo. Eh, yung iba pa. How do you value the things that you have? Pinahalagaan mo ba kung nung meron ka? Mahalaga ba yun para sa'yo? O basta-basta mo lang ubusin, gagastusin? O hindi mo yung pinapansin kasi ang mahalaga sa'yo yung wala sa'yo. How do you value your time? How do you value your strength? How do you value your life? And how do you value God? How do you value holiness? Mahalaga ba sa atin yung kabanalan ng Diyos? Because see, what Christ did is valuing the holiness
should be shown in His temple. The temple is designed to display the holiness of God. But the people made it den of robbers, according to Jesus Christ. And it is the second time that happened. Itong verse na ito, pangalawang beses na po yan. Because the first one is on John chapter 2, 13 to 21. Ito yung unang beses. Ano po yun? Nung magsisimula pa lang siya ng ministeryo, sa araw ng Pasko, pumasok din siya sa templo at yun din ang kanyang nakita. Basahin po natin. John chapter 2, verse 13 to 21. John chapter 2, verse 13 to 21. Basahin ko po sa Tagalog, mga kapatid. Ang sabi po ay ganito, malapit na ang Pasko ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagtitinda ng baka, tupa, at kalapati, at mga namamalit ng salapi. Kumuha siya ng lubid, at ginawa niya itong panghagupit. Ipinagtabuyan niyang palabas ang mga nagtitinda, pati ang mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit ng pera at pinagtataob ang kanilang mga lamesa. Pinagsabihan niya ang mga nagtitinda ng kalapati, alsin niyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Naalaala ng kanyang mga alagadang sinabi sa kasulatan, ang malasakit ko sa iyong tahanan, matinding-matindi sa aking kalooban. Dahil dito, tinanong siya ng mga pinuno ng mga Hudyo, anong himala ang maipapakita mo upang patunayang may karapatan kang gawin yan? Sumagot si Jesus, gibain ninyo ang templong ito at sa loob ng 3 araw ay muli ko itong itatayo. Sinabi ng mga pinuno ng Hudyo, 46 na taong ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang sa loob ng 3 araw. Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kanyang katawan. Amen po? This is the first event na nangyari yun. Nung magsisimula pa lang ang ministeryo ng Panginoong Jesucristo, nangyari na po ito. At nangyari muli bago magtapos ang kanyang ministeryo dito sa lupa. See the consistency of Jesus Christ in terms of valuing the holiness of God. Mga kapatid, He is very consistent. They put up these tables and stalls sa Gentile court. Diba? Naglagay sila ng mga stalls na ito. Una, it is supposedly to help the Gentiles. It should have been helpful. Sabihin nyo nga helpful. Bakit? Kasi ang nangyayari, yung mga Gentiles galing sa iba't pag sinabing hentil, sila yung hindi Hudyo. Sabihin, hindi sila taga-Israel. Taga-ibang bayan sila, taga-ibang bansa. Naglalakbay sila ng malayo para makarating sa Jerusalem at taimtim na sumamba sa Diyos. At ang paraan nila ng pagsamba, nag-aalay ng baka, tupa, pag mahirap ka, kalapati. So ang ginagawa nito mga ito, halimbawa, taga-Roma ako. Roma, malayo po yun. Rome to Jerusalem, napakalayo. So, maglalakbay ako. Kung meron akong, pipili ako, sabi sa law, pipili ako ng pinakamagandang baka. Yung mataba, yung malusog. Tapos, iaalay ko sa Diyos. Galing akong Roma. Maglalakbay ako ng mga bundok, sasakay ako ng bangka, ng barko. So, yung baka kong mataba,
Pagdating sa Jerusalem, payatong na. At bago kaya i-inspect muna yon ng mga sacerdote, ng mga priest, malamang hindi papasa. Kasi pag pilay, pag may damage, hindi pwedeng ialay. Nakikita niyo po? Kaya ang ginawa, according sa Leviticus, pag ganun ang sitwasyon, kung taga malayo ka, pumili ka ng pinakamaganda, pagkatapos ibenta mo doon sa Roma. Pinakamaganda, ibebenta mo. Ngayon yung pera, huwag mong gagastusin. Dalhin mo yung pera, ilalakbay mo papuntang Jerusalem. Pagdating sa Jerusalem, ibibili mo ng kasing ganda ng bakang ibinenta mo. Para na sa ganon, yun ang iyakalay mo. Okay po? Ngayon, dahil ang pera sa Roma ay Romanian dollar, at pagdating sa Jerusalem pesos, wala. So, kailangan mo ipapalit yung pera. Ayun po? Kaya may tindahan ng baka, tupa, at kaya may mamamalit ng pera. So, supposedly, it is designed to help. Mga kapatid. Pero what happened? Ang nangyari, itong mga nagtitinda, bago ngayon sila makapagtinda, kailangan magbayad muna sila ng malaki sa pamilya ng chief priest. Kailangan magbayad sila ng malaki so that they could do business. Yun ngayon ang naging patakaran. Kaya dahil malaki ang upa, ano mangyari? Mahal ngayon ang tinda. Nagiging unfairly valued ngayon itong mga pang-alay na ito. Pati yung palitan, ang baba ngayon ng palitan. 15 point. Ganun ang nangyayari mga kapatid. So, ang sitwasyon ngayon, may mga pandarayang nangyayari. At maraming, dahil malaki yung Gentile court, maganda yung negosyo, maraming gustong pumunta, maraming willing magbayad ng malaki, maraming magbebenta ng mahal, mamamalit ng mura, mukha ng palengke ang templo ng Diyos. Puno na ng mandaraya at magnanakaw. Amen po? Kaya naggalit ang Panginoon. Nung una, gumawa ng panghagupit, pinag-hagupit yung hayop naman ang pinag-hagupit. Yung mga baka, mga tupa, tapos yung mga lamesa, pinagtataon. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama. Sabi ng Panginoon. Huwag ninyong gawing pugad ng magnanakaw. Amen? Amen. Yung po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ganun kahalaga ang kabanalan ng templo ng Diyos para sa Kanya. Ngayon po, may 3 punto tayo pag-aaralan. Una, how Christ values the holiness of the temple. Second point, how worldly people respond to the holiness of the temple. And third, how God's will shall always prevail. Let's go to the first point. How Christ values the holiness of the temple. Nabanggit na natin, ganun kahalaga sa Panginoong Yesus ang templo ng Diyos. Amen po? Amen. To the point na ipagtatabuyan niya talaga yung mga baka. Pagtatabuyan niya yung mga nagtitinda. Pati yung mga bumibili, doon kayo, alis! Huwag ninyong gawing pugad ng magnanakaw ang bahay ng aking ama. Amen po? And my dear brothers and sisters, sabi dun sa binasa natin kanina, yung sa scripture reading, pakita natin. Ang sabi sa 1 Corinthians chapter 3, verse 16 and 17,
Do you not know that you... Sino pong sinulatan dito? Yung pong Corinthian Church. Sabi nga po, church. You, sabi ni Paul, you are God's temple. The church of God is the temple of God. And that God's Spirit dwells in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. Amen. But if this, or if that is how Christ valued the holiness of the temple in Jerusalem, how do you think He values the holiness of the church of the living God? Kung gano'ng kahalaga kay Kristo, yung kabanalan ng templo sa Jerusalem, gano'n pa kaya yung pagpapahalaga ni Kristo sa kabanalan ng iglesia ng Diyos? Na kanyang templo. Gaano ito kahalaga para sa Kanya? Ang tanong, nauunawaan ba natin yung halaga na ibinibigay ni Kristo para sa Kanyang iglesia? Para sa Kanyang templo? Malinaw ba sa atin? Ganito pala kahalaga ang templo ng Diyos para sa Kanya. Ganito pala kahalaga ang church. And when we talk about church, we're not talking about buildings. No. We are talking about the called ones. Yung mga tinawag ng Panginoon. Yung mga pinili ng Panginoon na pinagsasama-sama niya. That becomes His body. That becomes His church. The temple of the Holy Spirit. Yung kanyang church. Gaano ito kahalaga para sa Diyos? Naintindihan ba natin? Kasi if we understand, do we value it the way He values it? Do we value the holiness of the church? Mga kapatid, ang sabi mo sa 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16, basahin po natin. 1 Peter chapter 1, verse 13 to 16. Ayan yung basahin ko muli sa Tagalog. Ito ang nasusulat. Kaya nga, ihanda ninyo ang inyong mga isipan para sa dapat ninyong gawin. Maging mahinahon kayo at lubos na umasa sa pagpapalang tatamuhin ninyo kapag nahayag si Jesucristo. Bilang pasunuring mga anak, huwag kayong umayon sa masasamang pagnanasa tulad ng ginagawa ninyo noong kayo'y wala pang tunay na pagkaunawaan. Amen? Amen. Ang isang tao, pag hindi pa niya kilala ang Diyos, kung ano-ano ninanasa niya. Pero kung maunawaan niya talaga, kung makilala niya talaga ang Panginoong Diyos, magiging tama ang nanasain ng puso. Amen. Amen po. Kaya, huwag na tayong umayon sa masamang pagnanasa gaya nung panahon na inyong pa siya kilala. Verse 15. Dahil ang Diyos na pumili sa inyo'y banal, dapat din kayong magpakabanal sa lahat ng inyong ginagawa. Sabihin niyo nga po, sa lahat. Sa lahat ng ating gagawin at ginagawa. Dahil siya'y banal. Dahil ang tumawag sa iyo'y banal. Ang pumili sa iyo'y banal. Dapat din tayo magpakabanal.
Amen po. Verse 16, sapagkat nasusulat, magpakabanal kayo sapagkat ako'y banal. Let's just break the ice. Somehow, lumaki tayo sa isang culture na para bang inilagay sa ating pananaw na hindi ka pwedeng maging banal. Kaya, for you to claim na ikaw ay banal, para bang, yabang mo naman. Tama po. Pero we must understand that by God's grace, a person can be holy in the eyes of God. Not by his works, not by his efforts, but by the blood of Christ. Amen po. Ang tao ay pwedeng maging banal. Kaya nga ang tawag sa mga kapatid sa church noon, they are called saints. Hindi pag namatay na sila, saka sila magiging saints. No! In the Bible, it is very clear. They are called saints. Tinatawag ang mga mananampalatayang banal. Bakit? Hindi dahil hindi na sila nagkakasala, kundi dahil sila'y makasalanan, subalit nagkaroon na ng tunay na kapatawaran dahil sa kabanalan ni Kristo. Amen. Dahil ang kanilang kasalanan ay pinagbayaran ni Jesus at ang kabanalan ni Jesus ay napa sa kanila. Kaya sila naging banal. Amen. Amen po. Amen. Kaya bilang mga banal, dapat magpakabanal. Kung ikaw ay isa ng banal, kung ikaw ay napatawad na sa iyong mga kasalanan, kung ikaw ay totoong may relasyon na sa Panginoong Yesus, kailangan makita sa iyo ang kabanalan. At pag sinabing kabanalan, ibig sabihin, ito ay lubos na pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Pamumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Lumalakad ayon sa salita ng Diyos. Yun ang kabanalan. Mga kapatid, hindi yung kailangan meron ka munang bilog dito bago ang matawag na banal. No, that's not how it is in the Word of God. With all love. Hindi po gano'n ang kabanalan. Amen po. Amen. At kung ikaw'y banal, kailangan magpakabanal. Parang, kung ikaw'y tao, kailangan mo magpakatao. Kasi tao ka na eh. O, tao ka eh. Tao ka. Ano? Ibig sabihin, what do I mean? Kung tao ka, huwag kang mag-aasal hayop. Kasi tao ka. Kung tao ka, huwag kang mag-aasal baboy. Kung tao ka, huwag kang mag-aasal aso. Huwag kang mag-asal, ano yun, yung kunyamo. Ano yung kunyamo? Ngayon? Chameleon! Magpakatao ka, mamuhay ka bilang tao. Amen po? And then, kung banal ka na, mamuhay ka bilang banal. Sapagkat ang tumawag sa iyo ay banal. Amen, mga kapatid? How do we value holiness? Sa Greek, ang holiness ay hagios, meaning pure, sacred. And the church is to be sacred and pure for the Lord. Kaya ang sabi sa 1 Peter 1:17-20, balik po tayo sa 1 Peter. Tingnan niyo po, 17-20. Ito po ang nasusulat. Walang itinatangi ang Diyos.
Pinapahalagahan niya ang bawat isa ayon sa mga ginawa nito. At dahil tinatawag ninyo siyang Ama, igalang ninyo siya habang kayo'y nabubuhay. Alam ninyo kung ano ang ipinantubos sa inyo sa walang kabuluhang pamumuhay na inyong minana sa inyong mga magulang. Ang ipinantubos sa inyo ay hindi mga bagay na nasisira o nauubos tulad ng ginto o pila, kundi sa pamamagitan ng mahalagang dugo ni Kristo. Siya ang korderong walang batik at kapintasan. Pinili na siya ng Diyos sa gawain ito bago pa nilikha ang daigdig. At ipinahayag siya alang-alang sa inyo bago sumapit ang katapusan ng mga panahon. Ganun kahalaga ang ipinambayad ng Diyos para sa kabanalan ng kanyang templo, ng kanyang iglesia. Hindi ginto o pila, kundi ang dugo ng banal na si Kristo ang siyang naging kabayaran. Kapatid, sinabi pa sa Gawa chapter 20 verse 28. Kaya itinagubilin ito sa Gawa chapter 20 verse 28, mga kapatid. Ang sabi po ay ganito: ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Ang kausap dito, mga kapatid, ang kausap po dito ay ang mga elders ng church. Sabihin niya po, elders. Sila yung mga pastor ng church. Anong sabi sa mga pastor ng church? Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan, sapagkat sila'y inilagay ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. Ganun kahalaga ang iglesia ng Diyos na tinubos ng Diyos sa pamamagitan ng dugo ng kanyang anak. See how valuable the church is in the eyes of God. Do you see its value as well? Do we see it also? Ganito pala ang church sa mata ng Diyos. How about sa mata mo? Pag sinabing church, pag pinag-usapang church, anong tingin mo? Anong tingin mo? Oo, masayang kasama talaga yung mga nandun. Amen. Pero anong tingin mo? Oo, masarap talaga yung mga ulam doon. Amen. Pero anong tingin mo? Pag sinabing church, how do you see the church of the living God? My dear brothers and sisters, kasi mahigpit ang tagubilin ng Panginoon. That's why we, the elders, must take care of the church and keep it pure and sacred for Christ. Sa biyaya ng Diyos, meron talagang pananagutan ng elders para panatilihin ang kabanalan ng iglesia ng Panginoon. Isa yun sa pananagutan natin. That's why, pagpasaway po talaga kayo, itataob din po namin talaga. We will lovingly confront you. We will lovingly rebuke you. Speaking the truth in love, gaya ng sinabi sa Ephesians. We will discipline you, just as the scriptures instructed, because we are accountable sa Panginoon para sa inyo. Let's read Hebrews 13 verse 17. Hebrews 13
verse 17. Ano pong sabi? Hebrews 13, verse 17. Ito po natin. Ito po ang nasulat, mga kapatid. Sabi po ay ganito, obey your leaders and submit to them, for they are keeping watch over your souls, as those who will have to give an account. Let them do this with joy and not with groaning, for that would be of no advantage to you. Pasakop kayo at sumunod sa mga namamahala sa inyo. Sila'y may pananagutang mangalaga sa inyo at mananagot sila sa Diyos ukol dyan. Kung sila'y susundin ninyo, magagalak sila sa pagtupad ng kanilang tungkulin. Kung hindi, sila'y mamimighati at hindi yun makakabuti sa inyo. The elders are the gatekeepers. They will give an account sa mga bagay na ito. And by the grace of God, we will do all these things because we love you. Because we love you. And more importantly, because God loves you. Because God loves us. Sa biyaya po ng Panginoon. Naalala ko sa Pilipinas, na alam mo aking may bahay. Discipline is very important pagdating sa church. Napakahalaga. And ako, isa po sa karanasan, kasi isa rin sa pribilehiyo mula sa Panginoon. To understand na pananagutan ito buong ingat na sinisikap talaga namin ingatan ang kabanalan ng Diyos. Na pag kailangan talaga i-discipline talaga. Pag kailangan i-confront talaga. Bagamat masakit, bagamat mabigat, eto na naman tayo. Eto na naman. Last year, naging issue na naman. Nangyari na ito 2 months ago, eto na naman. Why? Because seryoso kasi ang Diyos. To the point, kahit kapatid ko, kahit kapatid ko, kailangan makatikim ng disiplina. Dahil hindi pwedeng, kapatid naman yan ni pastor eh. Kahit bayaw ko pa, para maingatan na walang itinatangi ang Panginoon. Kasi seryoso ang Panginoon pagdating sa kabanalan ng church. Bagamat masakit. Nangyari pa nga, pagkakataon, na dahil may hindi nag-submit, meron kami isang pastor, dinisiplin yung anak niya. Siyempre, anak niya yun. May time na dumating yung punto na kinampihan niya yung anak niya.
So, pati siya, kailangan i-disiplina. And we did. Because no one is exempted. Kasi seryoso ang Panginoon pagdating sa kabanalan ng kanyang church. We must understand this truth, my dear brothers and sisters. We must value the holiness of the Church of God. Mga kapatid. At alam niyo po, sa biyaya ng Panginoon, yung mga nadidisiplin, ito po yung mga nadidisiplin, pag na-restore, yung mga nadidisiplin, pag na-restore, grabe naman. Grabe pag bumalik, grabe pag naglingkod, grabe pag nag-commit sa gawain ng Panginoon. Yung mga nagpapakumbaba, yung mga umaamin ng kanilang pagkakasala, at hinaharap ito sa Panginoon, at hinihingi ang tulong ng Panginoon para maayos siya, nagsasubmit siya sa disiplina na nakasulat sa salita ng Diyos. Pag na-restore naman, wow! Respeto talaga sa biyaya ng Diyos. Dahil ang pangalan ng Panginoon ang nag-glorify. Dahil sinunod namin ang salita ng Panginoon sa biyaya niya. We are to do this because we fear the Lord. And because we love the Lord. Mahal ba natin ang Panginoon? Tingnan niyo po sa Hebrews 12, 4-11. Hebreo chapter 12, verse 4-11. Basahin ko po sa Tagalog. Pahinga po ninyo mga kapatid. Ito po ang sabi. Hindi ba humahantong sa pag-aalay ng dugo ang paikipaglaban ninyo sa kasalanan? Nalimutan na ba ninyo ang panawagan ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya? Mga salitang nagpapalakas ng loob. Anak ko, huwag mong baliwalain ang pagtutuwid ng Panginoon. Huwag mong mamasamain kapag ikaw ay dinidisiplina niya. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo ang itinuturing niyang anak. Tiisin niyo ang lahat ng hirap bilang pagtutuwid ng isang ama. Dahil ito'y nagpapakilalang kayo'y tinatanggap ng Diyos bilang tunay na mga anak. Sinong anak ang hindi dinidisiplina ng kanyang ama? Kung ang pagdidisiplina na ginagawa sa lahat ng anak ay hindi gagawin sa inyo, hindi kayo tunay na mga anak, kundi mga anak kayo sa labas. Hindi ba dinidisiplina tayo ng ating mga magulang? At dahil dyan ay ginagalang natin sila? Hindi ba't upang tayo'y mabuhay, mas nararapat na tayo'y pasakop sa Diyos na Ama natin sa Espiritu? Sa loob ng maikling panahon, dinidisiplina tayo ng ating mga magulang para sa ating ikabubuti. Gayun din naman, itinutuwid tayo ng Diyos sa ikabubuti natin upang tayo'y maging banal tulad niya. Habang tayo'y itinutuwid, hindi tayo natutuwa, kundi naghihinagpis. Ngunit, pagkatapos niyon, mararanasan natin ang kapayapaan na bunga ng matuwid na pamumuhay. Ito ang sabi ng kasulatan. That's why in the church, we value, brothers and sisters, the holiness of God. We value the holiness of God. Amen? Amen. Sa biyaya po ng Panginoon.
Sabihin niyo, takot sa Panginoon. Or reverence to God. Hindi takot na scared. Kundi paggalang, pagkilala sa ating Panginoon. Amen po? Second point, how worldly people respond to the holiness for the temple. Yung binasa natin, paano nagre-responde yung worldly people sa holiness na pinahalagaan ni Kristo para sa templo ng Diyos. Tingnan po natin, verse 47. And he was teaching daily in the temple. The chief priests and the scribes and the principal men of the people were seeking to destroy him. Amen po? Kahit niyo po yung response nila, Christ is valuing the holiness of the church or the temple. Ano yung mga tao? Ano ba natin ma-destroy ito? Amen. Paano ba natin mapapatigil ito? Daldal ko ng daldal eh. Tagal-tagal pa mo preach. Paano ba mapapatigil ito? They go against Christ as He perseveres to preserve the purity of the temple. Why? Why? Because on what Christ is doing, it will affect their personal desires. Yung mga chief priests, sila yung napapaupa doon eh. Kinuha nilang negosyo yung Gentile courts. Apektado sila, yung mga desires nila, yung business nila, yung greediness nila. What else? It affects their pride as religious leaders. It affects their personal desires and affects their pride. Same thing today. Same thing today. Worldly people will go against preservation of the purity of the temple or the purity of the church. If we want to keep the church pure, worldly people will react. Sobrang higpit naman sa church na yan. OA naman ang mga pastor nyo. Ayoko dyan, KJ yung mga nandyan. Doon na lang ako sa church, okay lang kahit may girlfriend o boyfriend ako, kahit may asawa na. Mas okay doon, hindi sila nangingialam. Magagalit sila because it will affect their personal desires and personal businesses. It's none of your business, Pastor. My dear brothers and sisters, my dear brothers and sisters, by the grace of God, ibahin niyo kami sa biyaya ng Panginoon. Because we love you, we will not tolerate you. Because we love you. Hindi pwedeng wala kaming pakialam. Yes, ayaw namin mawala kayo sa church. Pero mas ayaw namin na magalit ang Diyos sa ating lahat. Kasi mahal namin kayo. At mahal tayo ng Panginoon. Because of the love of Christ, and because we love you so much, we cannot tolerate such things. We cannot. Dahil sama-sama tayong mananagot sa Panginoon. Mga patagong galawan, we cannot. Mga pagsasinungalingan,
We cannot. Mga pagsisiraan, we cannot. Mga kahalayan, pagnanakawan, pag-aawayan, at ang mga iba't ibang uri ng kasalanan. We will not judge you. Who are we to judge? But we will execute the instructions of the Lord to discipline everyone. Even as mga pastor, we are not exempted on this. Even us can be disciplined. Kung hindi rin namin pahahalagahan ang kabanalan ng Diyos. Gaya ng sabi sa unang Timoteo chapter 5, verse 19 to 20. Basahin po natin. 1 Timothy chapter 5, verse 19 to 20. Ito po ang sabi, pakinggan po ninyo ako. Unang Timoteo 5, 19 to 20. Huwag mong tatanggapin ng anumang paratang laban sa isang pinuno ng iglesia kung walang patotoo ng 2 o 3 saksi. Pagsabihan mo sa harap ng lahat ang sino mang ayaw tumigil sa paggawa ng masama para matakot ang iba. Amen po? Amen. Kahit mga pastor, kahit mga elders, pag napatunayan ng 2 o 3 saksi, dapat silang pagsabihan sa harapan ng lahat. Kung ayaw nilang tumigil sa paggawa ng masama, upang matutong matakot ang lahat sa Diyos. Walang exempted. Amen. Amen. This is how God values holiness. And we should do it as well. Let's keep the church holy. Let's live according to the will of God. Hindi sinabi pagdating sa church, yun. Kundi aralin natin, ano bang gusto ni Lord na gawin ko? At gawin natin yun. That's holiness. Amen po. Ano sabi dito? Umamin ka na. Umamin na. Ano ang sabi? Patawarin mo na siya. Patawarin mo na. Ano sabi? Tumulong ka sana. Tumulong ka. Anong sinabi? Paano tayo mamuhay? Mamuhay tayo doon. That is holiness. Amen po. Hindi, dapat pala nakabarong ako at kahit magbarong ka pa o ano pa yung suot mo, mag-long gown ka pa ang gusto mo. Kung hindi ka namumuhay ayon sa kalooban ng Panginoon, then God is not pleased. God is not pleased. Pagtatataob tayo ng Panginoon. At ayaw natin yun. Amen? Amen. Iyayaw ng Panginoon. We are to keep the church holy as Christ instructed it to be. Panatilihin nating banal ang iglesia gaya ng in-instruct ng Panginoong Hesus. Ang sabi ho sa Santiago chapter 4 verse 7 to 10. Santiago chapter 4 verse 7 to 10. Ito po ang nasusulat, mga kapatid. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at lalayuan kayo nito. Amen. Paano daw lalayo ang dyablo? Lumaban ka. Sabi mo sa katabi mo, lumaban ka. Sabi mo nga, hirap sa'yo, sumusuko ka agad eh. Ito yung sabi ng Panginoon, my dear brothers and sisters, ito po ang sabi ng Panginoon, lumaban tayo.
Sabihin niyo nga, laban. Kailangan natin lumaban. Hindi pwede yung konting tukso lang, susuko ka agad. Tapos ano sasabihin mo? Tao lang eh. Hindi, there's an instruction, we must fight a good fight. Paano tayo lalaban? Hindi tayo lalaban mag-isa. Kasi pag lumaban, pag nakipagpambuno ka kay Satanas ng one-on-one, wala kang kalaban lang. Pero kung kasama mo ang Panginoon, doon ka pwedeng magtagumpay sa gawa ni Satanas sa iyong buhay. Amen. The thief came to kill, steal, and destroy. Walang ibang goal ang enemy, walang ibang goal si Satan, kundi i-destroy ang buhay mo. Wasakin ang buhay mo. Yung wasak na wasak. Yun ang gusto niya. At kung hindi ka lalaban, kung hahayaan mo siya, then yun nang mangyayari sa'yo. Yes. But if you'll be on your knees, humble yourself before God, ask His forgiveness, ask His grace, understand His love for you, understand how valuable are the things that He had done. Kung gaano kahalaga ang ginawa niya para sa iyo, then you can stand up and fight. Not by your strength, but by the Spirit of the Lord. You can win. Amen. Kung magpapasakot ka sa Panginoon, kung lalaban ka. Paano lalaban? Santiago chapter 4 pa rin, verse 8. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Sabi niya, lumapit. Huwag ka nang tumakbo. Takas tayo ng takas eh. But you're too long in the rain already. Yan, punta ka na kay Lord. Ay po. Talaga. Lumapit ka na sa Panginoon, ka na tumakas. Ito na, nandito ka na, hindi na ka na ni Lord dito. Huwag ka na lumayo. Bagkos, lumapit ka sa Panginoon, at ang Panginoon hindi rin lalayo. Bagkos, lalapit din siya sa iyo. Magkakatagpo talaga kayo. Kung totoong lalapit ka sa Kanya. Amen. Amen po. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay na kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso. Kayong pabago-bago ang isip. Sabihin nga, pabago-bago ang isip. Bago-bago ang isip. Aten ba oy? Hindi. Aten ba oy? Ay, hindi na lang. Titigil ko na, hindi pa. Magbabalasa, hindi. Ano pabago-bago isip? Unawain mo talaga, ano ba kalagayan natin before God? Kailangan mo ba talaga siya? Nakikita mo ba talaga? Kasi ang Diyos hindi yung pambalansin ng buhay. Na ano, Monday to Friday, tongits dito, Sunday, para balansin. Hindi po yung ganon. Either you're for Him or not. If you're not for Him, the devil will destroy your life. And God doesn't want you to perish. That's why He gave His one and only Son to die on the cross. So that He can pay for our sins. Because He loves us. Maghinagpis kayo. Umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ng inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Amen. Ito po ang sabi ng Panginoon. Amen po? Amen. Ito ang sabi ni Lord. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon
at itataas niya tayo. Kaya huwag na tayong lumayo. Lumapit tayo sa Kanya. Andito ka na ngayon. Kala ba natin, aksidente na nandito ka ngayon? Aksidente na 2 months ka nang uma-attend? Aksidente na 6 months ka na? You're here because God wants you here. So that you may hear the truth that comes from Him. Amen. Because He loves us so. Dahil mahalaga tayo para sa Kanya. Kaya lumaban tayo. Again, naalala niyo po yung si Pacquiao? Kwento ko ulit. Kunwari hindi niyo pa alam. Si Pacquiao, di ba 8 Division World Champion? Lagi ko kasing kinakwento ito. Siguro after 6 months, makikita niyo mga ilang beses ko ikaw. Si Pacquiao, 8 Division World Champion. Ang galing sa boxing. Tama po? Respetado ng buong mundo pagdating sa boxing. Pero isang bagay ang sigurado. 100%. 100%. Huwag niyong pakainin niya ng isang buwan, mag-boxing kaming dalawa, ina-knock-out ko talaga. Sigurado po. Tama po? Kasi manghihina siya eh. Wala siya kalaban-laban kahit ganito kalaki siya. Same thing with us. Kung makikipagpambuno tayo sa kaaway, tapos mahina ka naman, tatalo ka talaga. Tatalo ka, baka isang text lang, bibigay ka na eh. But, if you will strengthen yourself by the grace of God, diba, kung ang pagkain, o ang tinapay ay pagkain ng katawan, anong pagkain ng ating espiritu? Salita ng Diyos. If we will strengthen our spirit, gaya ng sinabi sa Hebrews 10:25, huwag niyong kaliligtaan ng pagdalo sa pagtitipon. Sa halip, palakasin niyo ang isa't isa. Dahil malapit ang araw ng Panginoon. In the church, we strengthen one another. If we are strong, kahit anong temptation ang dumating sa'yo, you can fight. You can win. Not by your own strength, but by the strength that comes from God. Yun ang totoo. Kabiyayan. Amen po? Amen. Kaya nga, lumaban tayo. Third point. How God's will shall always prevail. Ang sabi sa verse 48, bagamat they're trying to destroy Him. Verse 48, but they did not find anything they could do, for all the people were hanging on His words. Gusto nilang i-destroy si Christ. Inugulo nito yung negosyo natin. Inugulo nito yung mga personal desires natin. Kahit anong gawin nila. Remember, God's will always prevail. God's will always prevail. Even people will go against God's will, His will always prevail. Amen po? Yes, they crucified Christ afterwards. But still, God's will prevailed. Amen? Kahit lumaban pa ang tao sa kagustuhan ni Kristo, lumaban pa ang tao sa kagustuhan ng Diyos, sa huli, laging mananaig ang kalooban ng Diyos. Tandaan niyo po yan. Tandaan po natin lahat ito. Kaya kung lalaban ka sa kalooban ng Diyos, sa huli mananaig pa rin yung kalooban. There's a poor saying, may kasabihan sa Pinas, diba?
Very poor ito kumpara dun sa sinasabi natin. Pero just for us to have an idea, yung sinasabing, para ka lang nagtampo sa bigas. Na-guess mo ba yung ano na yan, na nagtampo sa bigas? Para kang sa Pinoy, ayoko na nga ng bigas. Pinoy cake. Ikaw, tatampo sa bigas. Ikaw, sinong nawalan? Ikaw. Ano, noodles lang? Nako niyo po, lalaban ka sa Diyos. Ito yung kagustuhan ng Diyos. Pero ipagpipilitan mo yung gusto mo, ano nga sa'yo? Ano po yun? God's will always prevail. Lilipad ang eroplano, nakasakay ka man o hindi. Mga kapatid, lilipad yan. Kahit nakasakay ka o hindi. The will of God will happen even if you are with it or even you are against it. We hope that you are with it. We hope all of us is in the will of God. Kasi kung hindi, if we will go against God's will still prevail. Kawawa ang mga hindi sasang-ayon sa kalooban ng Diyos. Dahil mangyayari at mangyayari ang kalooban ng Diyos. So it is for you if you will submit or not. But remember, His will always prevail. Kahit ayaw mo ba. Ang sabi sa Revelation chapter 21 verse 1 to 8. Pahayag chapter 21 verse 1 to 8. Ayan yung basahin ko po sa inyo. At pakinggan niyo po akong mabuti sa biyaya ni Lord. Ito po ang nakasulat, mga kapatid. Pagkatapos nito, nakita ko ang isang bagong langit at isang bagong daigdig. Wala na ang dating langit at daigdig. Wala na rin ang dagat. At nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem, na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos, gaya ng isang babaeng ikakasal. Maganda ang bihis, at handa na siya sa pagsalubong sa lalaking kanyang mapapangasawa. Narinig ko ang isang malakas na tinig mula sa trono. Tignan ninyo, ang tahanan ng Diyos ay nasa piling na ng mga tao. Maninirahan siyang kasama nila, at sila'y magiging bayan niya. Makakapiling nilang palagi ang Diyos, at siya ang magiging Diyos nila. At papahiling niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kamatayan, dalamhati, pagtangis, at paghihirap, sapagkat lumipas na ang mga dating bagay. Pagkatapos ay sinabi ng nakaupo sa trono, pagmasdan ninyo, binabago ko na ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo, maaasahan at totoo ang mga salitang ito. Sinabi pa rin niya sa akin, naganap na, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Ang sino mang nauuhaw ay bibigyan ko ng tubig na walang bayad na mula sa bukal na nagbibigay buhay. Ito ang makakamtan ng magtatagumpay. At ako'y magiging Diyos nila, at siya naman ay magiging anak ko. Subalit malagim ang kasasapitan ng mga duwag, ng mga taksil, ng mga nagpapasasa sa kasuklam-suklam na kahalayan, ng mga mamamatay tao, ng mga nakikiapid, ng mga mangkukulam, ng mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling. Ang magiging bahagi nila
ay sa lawa ng nagliliyab na asupre. Ito ang pangalawang kamatayan. Mangyayari ang lahat ng ito. Magpasakop ka man sa Diyos o hindi. God's will always prevail. That's why He sent His Son, so that you may know God. You may give value to the holiness of God by showing us value. Pinahalagahan tayo ng Panginoon. Though we do not deserve it, God became flesh. Nagpakababa ang Diyos. Nagkatawang tao siya. Naging karpintero siya. Nag-manual labor siya. Namuhay siya. Pinahirapan siya ng mga tao. Dinuruan siya. Hindi siya sumagot ng kahit anumang kasamaan. Namuhay siya sa kabanalan. Nang sa ganon, dahil siya ay karapat-dapat na tumanggap ng lahat ng kaparusahan sa ating kasalanan at ang kanyang kabanalan ay mapa sa mga taong sasampalatayan sa Kanya. Amen. Yun ang ginawa ng Diyos. Because He do not want us to perish in hell. Because you're valuable to Him. Either you're on board or not. Either tanggapin mo siya or i-reject mo siya. Pero mangyayari ang kalooban niya. Kasama ka man o hindi. Sana kasama ka. Huwag mong sayangin ang pagkakataon, sabi ng salita ng Diyos. Pag dumating na sa iyo ang mabuting balita, huwag mong baliwalain. Huwag mong ipagpalit sa mga bagay na walang halaga. Huwag mong ipagpalit yung ginawa niya para sa iyo. Yung binitawan niya para sa iyo. Siya ay Diyos. Pero nagkatawang tao siya. Naintindihan mo ba? Naintindihan ba natin? Hindi tayo karapat-dapat. Sino ka? Sino ako? Para gawin niya ng Diyos. Pero ginawa niya. Kasi ayaw kanyang mapahama. Kasi mahal ka niya. Kasi mahalaga ka sa kanya. Sana wag mong baliwalain. Kasi baliwalain mo man yun, mangyayari pa rin ang kalooban ng Diyos. Amen po. Amen. Huwag mong sayangin. Nandito ka na rin lang. Ayaw. Oh, masaya, masaya. Totoo po yun. Pero it's more than that. So much more. So much more. And you keep understanding it while you listen, while you study. Open your hearts to the Lord. He has a wonderful plan to you. Amen po. Huwag natin baliwalain ang ginagawa ng Panginoon. Ang sabi sa Matthew chapter 7, Matthew chapter 7 verse 21 to 23. Ito po ang nasusulat. Mga kapatid, ang sabi ng Panginoong Hesus, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Amang nasa langit. Amen. Sa araw ng paghukom, marami ang magsasabi sa akin, Panginoon, hindi po ba kami nagpahayag ng mensahe mula sa Diyos? Nagpalayas ng mga demonyo? Gumawa ng mga himala sa iyong pangalan? Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo nakikilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Ito ang sabi ng Panginoon. Ito ang sabi ng Panginoon.
Hindi natin pwedeng sabihin, Lord, nag-preach naman ako Lord, kumanta naman ako Lord, nagluto naman ako Nagturo naman ako Uma-attend naman ako But do we really value the holiness of God? O tulad ng sinabi ng Panginoon, hindi ko kayo kilala, kayong mga mapaggawa ng masama. Ang Greek word po noon, anoma. Anoma. Noma means God word. Noma. Anoma means a negative sense. Anoma. Ibig sabihin, lumayo kayo sa akin. Kayong mga nagsasabing, alagad ko kayo, pero merong nakasulat na dapat nyong gawin, pero hindi nyo ginagawa. Yan ang sabi ng Panginoon Jesus. Amen po. And in 2 Corinthians 5:10, 2 Corinthians 5:10, ito po ang Bema seat. Sabi po dito, sapagkat lahat tayo haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama nung tayo nabubuhay pa sa daigdig na ito. Even if you are a true believer, how will you live your life? Because you might also lose your reward. Nakakabalik. As for conclusion, how do we value holiness? How do we value holiness? Or is it really valuable for us? We must understand how Christ valued it, so we could value it in the same way. Yung ginawang ito ng Panginoon, kailangan maintindihan natin. Bakit siya ganun? Kilala natin ang Panginoon, mabuti, mabait, pero ba't pinagtataob niya yung lamesa? Ba't pinagtabuyan niya yung mga tao? Bakit? Kasi seryoso para sa kanya ang kabanalan ng Diyos. And that same Christ is the head of this church. And He also values the holiness of His temple, of His church. It is very important for Him. Again, let's read 1 Corinthians 3:16 to 17. 1 Corinthians 3:16 to 17. Tingnan po natin sa screen. Basahin po natin muli. Ano po sinabi dito? Basahin po natin sabay-sabay. Ready? Read. Do you not know that you are God's temple and that God's Spirit dwells in you? If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is holy, and you are that temple. You, the church, us. We are the temple of God. And the temple of God is holy. And God will destroy whoever destroys His holy temple. Whether you value it or not, His will and still and always prevail. Amen? Amen. My dearly beloved brothers and sisters, sa hapon pong ito,
Ito po ang makapangyarihang salita ng Panginoon. Ay po yung makita tayo? Tayo po yung sama-sama mga. Oh, Holy God, Heavenly Father, Ikaw po ang nakakita ng puso ng bawat isa sa amin. You are the only righteous judge who could judge each and every one of us. And you are the only Savior that who could save us from your righteous judgment of the burning fire of hell. Ikaw lang ang makapagliligtas sa amin. Ama, kahabagan mo nawa po kami. Hayaan mo nga po nawa na ikaw ang mangusap sa puso ng bawat isa. It is only by your power that a man or a woman's heart can be changed. It's not by the words of any mere man, but only by your Spirit, by your grace, pwedeng magkaroon ng pagbabago sa buhay ng isang tao. Kaya sa iyong grasya, kami na yung church ay nagpapakumbaba. Kumilos ka nga po nawa. Kahabagan mo nawa po nawa kaming lahat. At ituwid mo nawa po kami. Tulungan mo po nawa kami. Sa iyong biyaya, Ama, tulungan mo nawa ang iyong church na magampanan ito ang dapat itong magampanan para sa karangalan ng iyong pangalan. May sa katuparan ng iyong iglesia, ang nais mo na may sa katuparan ito. At gayon din sa bawat tao narito, kahabagan mo nawa kaming lahat na mangyari sa buhay namin yung ninanais mo. Mangyayari lang yun sa grasya mo, sa habag mo, sa awa mo. Wala kaming pwedeng gawin. It's only by your grace. May you move in a very special way. May you speak in each and every one of us through your holy words in the scriptures. Mangusap ka sa amin. Tulungan mo kami makita talaga namin yung nais mong makita namin. Mangyari talaga sa amin yung nais mong makita sa amin. Kahabagan mo nawa kami. Dahil kahabag-habag talaga kami. At ikaw lang ang makapagliligtas sa amin. Grasya mo lang. Ikaw lang ang makapagpapalaya sa amin, makakatulong sa amin, makapag-aalis sa amin sa kinasasadlangan namin. Ikaw lang. Hindi si pastor, hindi si brother, hindi si sister. Ikaw lang. Mahabag ka nawa sa amin, Panginoon. Kumilos ka nawa tunay. Kahit sa iyong kalooban. Siya na maparangalan namin lahat ng iyong pangalan. Gaya ng nararapat. For you deserve all the glory, honor, and praise. Salamat po aming Amang Diyos. Napakabuti mo. This we pray in Jesus' name. Amen. My dear brothers and sisters, may the love
and the care of the Father be upon you. And may the grace and peace from our Lord Jesus Christ be upon you. And may the power, the presence, the fellowship of the Holy Spirit be upon us all. And together, with one heart, as one family, we declare that to God alone is the glory, honor, and majesty, now and forevermore. Amen. God bless us all.